reason, magkakilala sila ni Lilith. And ang tawag pa sa kanya, Sir Ramir. The way she was acting was parang close silang dalawa. And si Lilith pa nagdala sa ospital. But that was close. I mean, if he wouldn't have collapsed, then you two would have already been talking. I don't know. Maybe destiny's playing with me. Maybe the universe is trying to tell me something. Like? I don't know, maybe it's a premonition na meron siyang gustong sabihin sa akin pero hindi pa ito yung time. O kaya may hindi siya magandang sasabihin sa akin kaya wag na lang. Since when have you become superstitious? I know you so well. Maybe you're just intrigued and curious about what he's about to say. But you know, I really feel so sorry for him. Kamusta na kaya siya? Sheila, napakain mo na ba si Trixie? Naku, ma'am, ayaw nga po kumain eh. Bakit? Kanina nga po iyak ng iyak. Gusto niya raw po makita yung daddy niya. Naku, nagwawala nga po, kaya buti na lang in-injectionan siya ng nurse ng pampakalma. Kaya ayun, tulog na po ngayon. Hindi pa kasi ako makakabalik dyan. Inaasikaso ko pa kasi na masettle dito si Ramir sa ICU. Okay? Po, sige po. Lilith, andito ka pa rin? Di ka pa umaalis? Lilith, kailan mo ba talaga tatanggapin na hindi ka na pamilya ni Ramir? So stop involving yourself sa family matters namin. Sorry po, pero hindi po ako uuwi. What did you just say? Gusto ko lang naman makasigurado na maayos na yung kondisyon ni Sir Ramil. Gusto ko lang po malaman kung ligtas na talaga yung tatay ko. Mas gaganda ang lagay niya kung wala ka rito. Kung hindi mo napapakita yung pagmumukha mo rito. Doc! Kamusta na yung lagay ni Ramir? Magiging okay ba yung lagay ng asawa ko, Doc? He's in a state of coma. Coma? Hindi ba galing na siya sa coma? So bakit siya na-coma ulit? Hindi pa natin alam kung kailan natin magagawa ang surgery sa kanya. If his condition stabilizes, stable meaning he's able to do another operation, then pwede na natin gawin ang bypass surgery niya. Doc, makakaya ba niya yun? Maaayos ba yung kalagayan niya? Gagawin natin ang lahat. But for now, we still need to consider his neurological status, ang potential impact ng surgery sa brain niya, and the likelihood of recovery. The medical team will have to carefully assess the risks and benefits sa pasyente bago pa natin masimulan ang surgery. Sa ngayon, we need to place your husband back to the ICU. Excuse me. Doc, kayo na bahala sa asawa ko, please! Please! Ma'am Patricia, baka po pwedeng palapitin niyo na po ako kay Sir Ramir. Kakausapin ko po siya. Kaya po nung dati baka magising na po siya pag kinausap po siya. Talagang bilib na bilib ka rin sa sarili mo, no? Akala mo ba na ikaw yung bumubuhay sa asawa ko? Hindi! Ikaw yung pumapatay sa kanya! Alis! Sorry, ginabi ako, Tia Angie. Sus, alam ko namang busy ka sa tinatayo mong NGO. Buti nga nag-reach out ka ulit. Buhay na buhay pa rin talaga ang dugo ng isang volunteer sa'yo. Naalala mo, ikaw yung favorite ng mga bagets dun sa Big Hugs. Pakiramdam ko kasi buhay na buhay ang ate pagkasama ko yung mga special kids. Kaya sa oras na magkakasama kami, dapat special din, di ba? Kaya dapat ayusin ang schedule para makapag-volunteer pa rin ako dito. Teka, sabi mo, temporary ka lang? Kulang pa rin kasi sila sa tao. Lalo na may na-endorse sa amin dito isang buntis.
biktima ng domestic abuse. Nasa spectrum. Komplikado nga eh. Napatay daw ng nanay niya yung inakala niyang mister niya. Teka. Silang ito, di ba? Yung kaso niya, hawak ng legal officer niyo si Lilith. Ay, oo. Si Attorney Matias. Bakit alam mo, kilala mo si Attorney? Oh, since law school. Kilala ko na si Atty. Matias. Magaling yun. Nakakatulong kay Langgay. Kumusta? Paano niya na kakayanan yung mga nangyayari sa buhay niya ngayon? Kailangan ko lumabas. Hanap ko, Nay. Nay! Gigising sila. Nay! Nay, ayaw ko po. Nay! Balik na tayo sa bed. Nay! Gabi-gabi na inis mo. Kailangan lumabas si Nay. Kailangan ko lumabas. Hanapin ko si Nay. Hanapin natin. Alalabas na nga ako. Kailangan ko sana hanapin si Nay. Hanapin ko si Nay. Igay. Tutulog na sila. Ha? Kailangan ko hanapin si Nay. Nakalabas kami na. Nay! Igay, tutulog na sila. Okay. Tutulog na sila. Halika na, tulog na tayo. Wala lumabas. Ibon ba yun? Ibon, oh! Ibon yan, di ba? Sa'yo na to kung makikipagkaibigan ka sa akin. Ako nga pala si Bonnie Langgay. Bonnie. Magic! Magic, ibon! Wow! Alam mo ba kung bakit nasa loob ng bahay niyan yung ibon na yan? Kasi meron siyang pinoprotektahan. Meron siyang inaalagaan. Baby niya. Tama. Baby niya. Baby na ibon. May baby din ako. Parang ikaw, di ba? May baby ka dyan? Sa'yo na rin yan. Kaya kung mag-stay ka sa labas, at makarating ka sa kalsada, delikado, baka mapahamak ang baby mo.